Walang mahihiya, okay? Come on, let us all worship the Lord. Let's go, friends! One, two, three, let's go! Hey! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasamba. Lahat tatalon, alan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Isa po po, let's sing! Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Lahat sasayaw! Let's dance! Dito sa kaliwa. Mas lower pa! Woo! Let's sing! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. One more time! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin.
Let's continue to worship the Lord. Hey! 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 Whoa, oh. Whoa, oh, oh, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, o Diyos, araw-araw. Parang hindi po nakikita yung kasiyahan. Araw-araw sasamahan. Let's say, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Anumang naging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Let's clap our hands. Church, pwede ba sabayan natin yung mga dancers? Let's sing. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Listen! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Let's sing anuman. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sing anuman. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Thank you, Jesus. Lord, ikaw at ikaw pa rin, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, once more, we are here. Nandito ang mga anak mo para papurihan ka. Right now, God, Lord, hipuin mo ang puso namin. Hipuin mo ang bawat isa na nandito.
Bigyan ng kagalingan, bigyan ng kalakasan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Because you are the God who can heal. You are the true God, Panginoon. Banal na apoy. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, come here. Ako ay naparito upang hipuin mo paghilom ng damdamin, ang tanging hiling. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Ako ay naparito upang hipuin mo paghilom ng damdamin, ang tanging hiling. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ng presensya
ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ng presensya, may kalakasan, ikaw ay nandito. Let's declare it now. Nandito ngayon, hatid ng presensya, may kalayaan, ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ng presensya, may kagalingan, ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ng presensya, may kalakasan, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo saan ka patungo, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo saan ka patungo, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo saan ka patungo, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo, 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 oh Diyos, dakila ka. Let's sing it, King's Church. Oh Diyos, dakila ka. Oh Diyos, dakila ka. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka.
Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo buong mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Buong mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Buong mundo'y Come on, church, let's sing. Ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Buong mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Habang buhay, ang lahat ng papuri. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. Panginoon, Ikaw ang pinakadakila, Panginoon, sa lahat. Lord God, Lord, ang pagpupuri namin ay sa'yo lamang. Can we clap for our God? Sige, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Dahil ngayon, Lord, alam namin na may gagawin ka, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. Love you. Thank you. We love you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa lahat, Life Giver Binyan. Appreciate po natin yung worship team. Grabe ang presensya ni Lord. Umagang-umaga na sa atin. Ako nga pala si Alma Cedinho. May short testimony kung paano kami binibless ni Lord. Mula noong maoperahan ako, 1 taon nang nakalipas. Ang kabutihan ni Lord, kahit kailan di nagkulang.
dahil patuloy niya akong binibless ng kalakasan, kaligtasan at ang buong pamilya ko. Hindi lang yan, patuloy niyang pinapalawak ang aking kaalaman, dinadala niya ako sa mga event ng church. Una yung sold out, God is Able Conference, Enlarged Conference at Church Planning. Hindi lang yan, binigyan niya rin ako ng pagkakataon para makapag-aral ng LG class. At laking pasasalamat ko at natapos ko po ang pag-aaral na ito. Katunayan nga po, graduation po namin mamaya. Congrats! Lahat po ng mga ito dahil po sa kabutihan niya sa akin. Dahil mabuti siya sa akin, kailangan ko ring magbalik sa kanya ng kabutihan. Ay ang pagsunod sa kanya, una magbigay sa pagbibigay. Sa pagbibigay ko, hindi madali kasi di naman kami mapera. Sapat lang ang kinita ni Mister para sa pangangailangan namin. Minsan, kulang pa. Pero ang kabutihan ni Lord, hindi matapos-tapos. Dahil nakalipat ng work si Mister at nadagdagan ang sweldo niya. Akala ko noon ay sa abroad lang niya kikitain ito. Kikitain itong halagang ito. Pero kapag si Lord na ang gumalaw sa buhay mo, ang imposible, nagiging posible. Noong nakaraang linggo, nag-first fruit po ako. Di ko akalaing ibabalik agad ni Lord kapag walang pag-aalinlangan magbigay, wala rin pag-aalinlangan si Lord magbalik sa iyo. Kasi may bigla akong perang dumating na hindi ko inaasahan. Malaki pa ang binalik niya sa akin kaysa binigay ko sa kanya. Magbigay, kaya buong puso tayo magbigay at walang pag-alinlangan. Kaya itong verse na ito ang tumatak sa isip ko. Leviticus 27, verse 30. Ang lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. O nga naman, kung ano ang kinikita mo, nilagay kasi dito, 10 lang sa kanya, sa atin 90. Pabor pa rin sa atin ang malaki na sa atin. Na alam natin, na butil man yan o bunga, ang hinaharvest natin sa kanya yan. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan ito. Pero, kailangan ito ng simbahan niya. Kaya, sana matuto tayo magbigay kung ano man ang meron tayo. Katulad ng pagbibigay ko sa first fruit ko noon man, malaking halaga pero ang ibinalik niya sa akin, sobra sa binigay ko sa kanya. Patunay lang itong verse na ito na hindi nangihingi si Lord ng sobra kasi siya ang magbibigay ng sobra. Sa ngayon, unti-unting na rin natututo ang bunso kong anak sa pagbibigay. Nagtatabi siya doon sa baon niya para pang tithes niya. 11 years old pa lang naman siya, pero unti-unti na rin niyang natutunang kapag para kay Lord. Amen? Kung kaya ng bata, kaya din nating matatanda. Amen? Kaya wag na nating patagalin pa. Magbigay na tayo. Kaya, let's pray. May mga sobre po tayo dyan sa mga inuupuan natin. Pwede po nating itaas at ipag-pray natin. Lord, maraming salamat po sa umaging itong binigay mo po sa aming kalakasan, Lord God. At sa blessing po ito, Lord God, na aming maibigay sa simbahan na ito, Lord God. Nawa po, Lord God, patuloy po namin itong magagawa. Lord, sa hindi pa po kayang magbigay, Lord, i-bless niyo po sila ng marami pa po, Lord, nang sa ganun po, Lord, kaya na po nilang mag-abot sa iyo. Lord, in Jesus' name, Amen. Sige, wag na natin patagalin ito. Para sa mga online po dyan, mayroon po tayong naka-plus sa screen, AUB at GCash account. Pwede po natin dyan ihulog ang ating tithes. Kaya, happy giving po. Sige po. Let's welcome the senior pastor. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Rev. John David Ocampo. Thank
Amen. Thank you po, Tita Alma. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay po ng lahat ng mga naglilingkod at tuloy-tuloy na naglilingkod, di ba? Sa atin, okay, every Sunday. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Malamig na umaga po sa inyong lahat. Alright, para yan. Malamig nga, inaantok pa lahat. Okay? So, good morning po, everyone. Praise Jesus. Thank you, Lord. Okay po, let's pray, Lord. Samahan mo kami as we listen to your word this morning. I pray that you speak to us, O God, at liwanag mo, pag-ibig mo, Panginoon, ang maghari sa amin. Lord God, sa oras na to, I pray that you minister to everyone and let your word be heard, O God, sa umagang ito, matanggap ito at ma-receive ng bawat isa, nandito man or virtual, O God. We love you, Holy Spirit, speak to us. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. All right. So as we start, I want you to watch. Okay, if ready na po, sige, papanoorin po natin tong short video. If the sun suddenly vanished, no one would know for 8 minutes because of how light travels. But after those 8 minutes, the sky would be completely black. Ocean currents, which depend on heat from the sun, would stop flowing entirely. And all of the wind on Earth would stop too, leaving everything still. Without the sun's warmth, temperatures would start dropping rapidly. Within a week, the average temperature would be below freezing. Earth, no longer held in orbit by the sun's gravity, would be flung into space, moving away at thousands of miles per hour. All right. Okay. Have you ever one day, naisip nyo ba, what if isang araw bigla nalang mawala yung araw? Okay? Di ba, malamig ngayon eh. Okay, hindi sumisikat yung araw. Pero paano kung literally, wala talaga yung araw? Alright? At yun yung mangyayari. So, imagine mo isang araw, tama ba, gumising ka na, wala nang walang araw. So, lahat ng estudyante masaya. Bakit? Walang pasok eh. Alright? Okay? But, can you imagine that the sun is gone? Wala na siya. We are now a earth. We are now, system, a universe without the sun. Okay? So what would happen? Actually, hindi naman bigla ang didilim. Okay, mag-aantay ka ng around mga 8 minutes bago totally mawala yung liwanag. Okay? So may ilaw pa naman siya, but after 8 minutes, then the whole world will totally go dark. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Okay? Di ba? Magkaiba yun. Alright? So lahat ay magiging madilim. Okay? As in, dilim talaga. Alright? So yan. Okay? Hindi rin naman agad-agad nalalamig, unti-unti naman yan, pero mararamdaman natin yan. At sa loob ng isang linggo, ang ating temperature would go down to minus 17 degrees. Alright? Okay, and within the year, sa loob ng isang taon, ang buong mundo ay babalik sa tinatawag natin na Ice Age. Wow, saya. Okay, di ba? Ice Age. Kaya lang, Ice Age na madilim, walang liwanag. Okay, so most surface life would freeze. So magyayelo talaga ang lahat. In fact, only deep sea creatures near volcanic vents and some underground life might survive. So sabi nila, pwede naman din na makasurvive ang tao kung makakapag-adjust siya at maghuhukay siya at mabubuhay siya sa ilalim ng lupa. Okay? Na medyo malapit sa, alam mo yun, volcanic vents, yung sa core ng Earth kasi mainit pa din doon. Okay? Another thing, photosynthesis would immediately stop. Okay? Kasi nga, nabubuhay ang mga halaman through sunlight. So, ang unang-unang maapektuhan po niyan ay mga halaman. So, mamamatay po ang lahat ng mga halaman. Kaya ang unang-unang mawawala ay yung mga, malulungkot ang mga plantito at mga plantita. Okay? Diba? So, ang unang mamamatay would be herbivores. Alright? So, lamang ang mga mahilig sa karne. Okay? Diba? Kasi yung mga plant-based, okay, so wala silang makakain dahil mauubos muna ang mga halaman. So may benefit pala kapag ikaw ay mahilig sa karne. Okay, if mawala yung araw, then definitely carnivores. Okay, so magkaka-problem sa food chain supply. At ang pinakamatindi at pinaka-worst po, okay, without the sun's gravity, the earth would stop orbiting and fly off into the deep space in a straight line. So kumbaga parang magkakaroon ng matinding chaos ngayon. Okay, sa ating galaxy, sa ating system, okay, so wala, hindi hihinto na yung sun sa pag-ikot sa kanyang orbit at aandar na lang siya ng walang direksyon and possibly magkabangga-banggaan ng mga planeta at mga bituin. Okay? So imagine mo yung chaos na mangyayari. Alright? But do you know that because of God, hindi nangyayari yung mga bagay na. It's God who sustains
Okay, hindi lang yung buhay mo yung sinusustain. Actually, lahat ng bagay na nangyayari sa mundo natin, it is sustained by God. Jeremiah 31:35, this is what the Lord says, He who appoints the sun to shine by day. Walang araw, ever since the world, ever since God created the entire universe, ever since God created the entire creation, God never fails to appoint the sun to shine by day. Siya yun eh. Pinapasikat niya talaga yun. He who decrees the moon and stars to shine by night, who stirs up the sea so that it waves roar, the Lord Almighty is His name. Alright? But I want you to know, okay, that the sun actually is one of the best illustration of God's love for us. Okay, gusto ko malaman mo na yung araw ay isa yan sa mga matitindi o possibly, isa sa pinakamatinding illustration ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Because the sun shines every single day. Okay, whether may mga pagkakataon na para akala mo walang araw, pero hindi. Whether you see it or not, clouds may hide its light and darkness may come in the night. Darating ang gabi, okay, at akala mo nawawala yung araw, pero hindi. But the sun itself never stops burning and providing warmth. Never. In fact, kahit nga mawala lang yung sun ng 1 second, ang laki ng may ano yan, merong malaking chaos na mangyayari, okay, sa bansa natin. Yung mag-fail lang siya, okay, huminto lang siya kahit 1 second, malaki na yun. Alright? So like the sun who never stops shining, I wanna tell you, God's love for us never stops shining. Okay, yung pag-ibig ni Lord sa iyo hindi nawawala, hindi humihinto. May mga pagkakataon lang sa buhay mo, nadadaan ka sa madidilim na seasons ng buhay mo. May mga pagkakataon lang sa buhay natin na para bang ang tagal-tagal ng gabi, ang tagal-tagal ng dilim. Ilan dito nakaranas ng ganun? Parang ang tagal sumikat ng araw sa buhay mo. Parang puro dilim na lang. Huwag mo ulit tingnan yung katabi mo. Okay? Puro kadiliman ang pinag-uusapan natin eh. Tama, pinag-usapan last time, di ba? Yung sunog naman, okay? Alright? So yun. Kaya gusto ko malaman mo, every time na nasisikatan ka ng araw or tatamaan ng init ng araw yung balat mo, yung katawan mo, let that become a reminder to you that God loves you. Amen. Hindi umiinit yung ulo mo pag aray, ano ba yan? Grabe ang tindi ng sikat ng araw, nakakapaso. Okay? Hello, may mga tao matindi, hindi pa sila nasisikatan ng araw, napaso na. Okay? Tama. Hello, kakagising mo pa lang, sunburn ka na kagad. Ang lupit mo. Alright, joke lang po. Amen. Tama ba yan? Okay? Hello, ano ba to? Okay? So yan eh, but every day, every time tatamaan ng sikat ng araw yung di ba? Whether may problema ka matindi, malalim o kung ano man pinagdadaanan mo. But right now, every time masisikatan ka ng sinag ng araw, let that remind you na mahal ka ng Diyos. Tama, let that sun become a reminder to you na mahal ka ng Diyos. So this morning, we'll be talking about 3 phases of God's love. Okay, ilan dito naniniwala mahal siya ni Lord? Okay? I wanna tell you that all you need in life is the love of God. Okay? Pwedeng tumigil ang pag-ibig ng kahit na sino sa'yo. Okay, your parents may stop one day loving you, the people you love may stop loving you, but I wanna tell you, okay, pinakamatinding impact sa buhay mo pag tumigil ang Diyos na mahalin ka. It's like the sun, okay, who stopped shining. Ganong katindi yun. Alright? Hindi ko sinasabi, di ba, na okay lang na huwag ka nang mahalin ng kahit na sino. Pero gusto ko malaman mo, hanggat si Lord minamahal ka, gusto ko malaman mabubuhay ka. Alright? So there are 3 phases of God's love that we need to understand. Number 1, God's unconditional love. Okay? Diba? Unang-unang muka ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung walang kondisyong pagmamahal ng Diyos. Romans 5:6-8. Okay? Ang sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Roma, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Grabe yun. Okay? Very rarely will anyone die for a righteous person. Bihirang-bihira daw na merong taong mamamatay para sa isang mabuting tao. Though for a good person, someone might possibly dare to die. Though para sa mga ilan, di ba, kaya nilang gawin yan para doon sa mga taong minamahal nila, like magulang. Kaya nilang mamatay para sa anak. Di ba, like lalaki, kaya niyang mamatay para doon sa babae. Tama, ilan dito, taas kamay yung mga lalaki. Okay? Parang wala nang gusto maging lalaki. Tama? Diba? Ilan dito kaya niyong mamatay para sa mga mahal niyong asawang babae? O diba? Wala na lalo nagtaas. Okay. Diba?
Amen. Yun ang sabi ng Bible di ba? Very rare. Rare yun Hindi niya sinasabing wala. Pero meron at merong iila na kayang mamatay para sa importanteng tao sa buhay nila. Tama? Pero sabi ng Bible, verse 8, verse 8 po, but God demonstrate His own love for us in this. Okay? Wala po ba? Verse 8. Okay? Pero dinemonstrate o pinakita daw ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan nito for us in this, while we were still sinners. Imagine mo yan. While we were still sinners, Christ died for us. Bigat nun. Okay? Have you ever imagined, ako iniisip ko yun, sabi ko, alam mo, nagpapasalamat ako kay Lord. Okay, one thing na pinagpapasalamat ko kay Lord, isa sa mga pinagpapasalamat ko ay hindi parehas si Lord na magmahal gaya natin. Okay, I thank God that God is not like me. Sumpungin ako Okay, pag na-bad trip ako, bad trip na talaga. Paano pag na-bad, di ba kung si Lord kagaya mo, di ba pag bad trip ka? Tama? Hello? May kausap ba ako? Can you imagine God being like you? Okay? Tama? Hello, naiintindihan niyo po ba ako? Okay, have you ever imagined what if God's love or the way God's love or the way God loves is the same with how we love? Okay, mukhang maganda. Bakit? Pamira, standard ko Okay? But I don't think so. Okay, kasi kung 'di ba? Kung ako si Lord, pambira, lahat ng makakasalubong ko na bad trip sa kalsada, pambira, tanggalan mo ng gulong 'yan. Okay. Tama? Di marunong magmaneho to, nakakainis Okay, 'di ba, Lord? Sirain mo nga 'yung makina niyan. Okay, wag mong paandarin transmission niyan. Tama? Bad trip tong enforcer na to Okay, 'di ba? Okay, putulan mo nga ng dila 'yan. Tama? Hello, andiyan pa ba kayo? Buti na lang, thank God, iba si Lord magmahal. Okay? Iba yung love niya, a love that gets, because ang love natin, a love that gets easily disappointed. A love that disapproves. Okay? Yung love natin, madaling ma-disappoint. Yung love natin, di ba, nagdi-disapprove. A love that cancels. Yung love natin, nagka-cancel. Tama? A love that stops, humihinto siya. Okay, at certain period, kung kailan mo gusto, hindi, hanggang dito na lang, tama na talaga. Okay, a love that has limits and expiry. Okay, di na, sobra na. Okay, kapag puno na ang salop, yun, matanda na talaga, PJ. Okay, a love that has limits and expiry. A love that keeps records of wrong. Okay, ang dami natin, kagabi ba yun? Friday, nag-usap kami, di ba? Okay, yung problem ng marriage, ang daming resibo, ang daming naaalalang ginawa, ang daming record ng mali. Tama? Hello? Di ba? Example na lang, ikaw, tingin mo, di ba? Yung katabi mo, lalo kung kilala mo yan, gaano karami yung pagkakamali na gawa niyan sa'yo? May record kay. Okay, a love that is always one-sided. Di ba? Yung pagmamahal natin, lagi one-sided, lagi ka nakatingin sa ginagawa mo versus doon sa ginagawa niya sa'yo. Tama? Lagi ka nakatingin doon sa binibigay mo sa Kanya. Okay, kesa ron sa nabigay niya sa'yo. But praise God, hindi ganun magmahal ang Diyos. Amen? Can we say that? Praise God. Diba? Buti na lang, hindi gaya ng pagmamahal ng asawa mo yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Okay? Tama? Praise God, mas mataas ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa standard ng pagmamahal ng tao. Tama? Buti na lang ang pagmamahal ni Lord ay hindi gaya ng pagmamahal ng mga nanay natin. Ayaw yung sumunod, tatakob ko lahat to. Pag hindi ka talaga bumangon dyan sa kama mo, ewan ko lang. Hello? Andiyan ba kayo? Praise God, hindi katulad ng pagmamahal ng tao ang pagmamahal ng Diyos. Tama? Iba yung love ni Lord. Kaya nga in marriage, di ba nakita mo yung sinet na standard? Kaya nga in marriage, definite and absolute ang standard ng Diyos. Okay, Matthew 19 verse 6. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Sobrang definite at sobrang absolute, okay, ng standard ni Lord pagdating sa marriage. Bakit? Because for God, love has no limits. Love has no boundaries. Love has no exceptions. Love has no expirations.
Okay, yung pag-ibig dapat walang katapusan. Kaya nga sabi ni Lord, pag pinag-isa kayo, wala nang hiwalayan. Okay, that's love. Okay, God's love is unconditional, not in the sense that God's love has no rules and decrees. 'Di ba? Unconditional yung love ni Lord, not in the sense na wala siyang kondisyong hinihingi sa atin. Bakit? Pag tinignan mo ang Bible, ang daming kondisyon ng Diyos. May law, may commandments, that's condition. 'Di ba? Okay, sabi ni Lord, if you fully obey the Lord your God, if merong kondisyon conditional yon, if you fully obey the Lord your God. Tama ba? So paano nasabi ngayon na ang conditional yung love ni Lord? Ang dami naman yung kondisyong hinihingi sa atin. Hello, andyan ba kayo? Yes. Okay. So God's love is unconditional, not in the sense that God has no rules and God has no decrees that He wanted and expected us to meet. In fact, meron nga, the Bible has recorded God's laws and God's decrees. Okay, so how then God's love become unconditional? God's love is unconditional in the sense that even if we fail, and even if we keep on failing the laws and the rules and the decrees that God has for us, still He loves us. Diba? Okay? Diba? Unconditional siya in a sense. Hindi dahil wala siyang rules, walang kondisyon. Hindi. Kahit unconditional siya in the sense na naglagay siya ng rules na alam naman niya, kahit ilagay niya ito, mag-fail pa rin ng tao, pero still nilagay niya pa rin. Bakit? Kasi nakahanda pa rin siyang mahalin yung tao kahit na mag-fail yung tao dun sa rules na sinet niya. Amen. Ganyan kakamahal ni Lord. Amen. Nasabi ni Lord, pag nilagay ko to, sasablay siya. At pag nilagay ko to, mapapahamak siya at masisira buhay niya. Pero still, ilalagay ko pa rin yan. Bakit? Kasi ang pangsalo ko naman dyan, mamahalin ko pa rin sila even if. Di ba? Kaya nga sabi ng verse 6, di ba kanina, okay, Christ died for the ungodly. Okay, ang daling mamatay para dun sa godly. Ang sarap mamatay para sa taong kayang mamatay para sa'yo. Ang sarap magbigay, ang sarap, alam mo yun, isuko ang lahat para sa isang tao na isusuko din ang lahat para sa iyo. Tama ba? Ang sarap lumaban para sa isang tao na alam mo, ipaglalaban ka rin. But how can you fight for someone that you know na hindi ka ilalaban, di pa nag-uumpisa yung laban, tumatakbo na? Okay? Di ba? Yung sinabi mo, kahit anong mangyari, walang iwanan to, walang iwanan na. Di ba? Yung may umamba palang tumakbo na, pagtingin mo, tara na. Nawala na. Tama? Hello? Christ died for the ungodly. Yun yung sinasabi, okay? That's how God's love become unconditional, that He died for the ungodly. Because very rare, sabi ng verse 7, na may mamamatay para sa godly, konting-konti. Okay? May mga ilan na kayang sabihin, pero mahirap gawin at hindi na kayang gawin. Tama? Hello? Okay, kaya nga sabi ng Bible, verse 8, but God demonstrate His own love. Kaya nga pinakita, dinemonstrate, sa ganitong pamamaraan daw, pinakita ni Lord yung pagmamahal niya sa atin, His own love for us, while we were still sinners. Alam mo yun? Para kang asawa, tama, na nakikita mo yung asawa mo, sorry for the word, di ba? Nakikita mo yung asawa mo, di ba? Kasama yung kabit niya, kasama yung taong, alam mo yun, at may ginagawa silang mali, pinanonood mo. Pero habang pinanonood mo sila, sinasabi mo, mahal pa rin kita. Pambihira yun. Okay? Parang isang tao na pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo, di ba? Tapos nakikita mo siya, okay, na gumagawa ng mali, harap-harapan sa'yo, pero still sinasabi mo pa rin, mahal pa rin kita. Yun yung sinasabi ng verse 8. Because there's nothing that we do that God doesn't know. Wala kang bagay na ginagawa. In fact, bago mo pagawin ang isang bagay, kita na ni Lord. Bago mo gawin, habang ginagawa mo at pagkatapos mong gawin at kung ano pa yung gagawin mo, kita lahat yun ng Lord. And yet, ang sabi ng Bible, God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners. Di ba? Hindi naman sinabi ng Bible, while we were worshiping. Di ba? While we are doing our devotions, while we are giving, while we are obeying. Amen. Sabi ng Bible, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi ibig sabihin na kinukonsinti ka ni Lord sa kasalanan mo. Hindi ibig sabihin na nag-a-approve si Lord sa maling bagay na ginagawa mo. Sinasabi lang niya, kahit ganyan ka ngayon, mahal pa rin kita. Amen? Hello, the highest demonstration of God's love for us is when He accepted and loved us, even if we don't deserve to be loved. Amen? That's the highest demonstration of God's love for us.
Okay? Hello, andiyan ba kayo? Kaya gusto ko malaman mo, okay, even if, now, listen to me carefully, even if may mga answer, may mga panalangin ka na hindi sagutin ni Lord, I want you to know, hindi yun ibig sabihin hindi ka mahal ni Lord. Even if right now, di ba, na kay Lord ka na, naglilingkod ka kay Lord at nagsasuffer ka, even if nahihirapan ka, even if mamatay ka sa karamdaman mo, even if mamatay ka sa gutom, even if mamatay ka na hindi na-solve yung maraming problema sa buhay mo, gusto ko malaman mo, nung time lang na tinanggap ka ni Lord at namatay siya para sa'yo habang makasalanan ka pa, napakita niya na sa'yo ang pinakamataas na pagmamahal niya sa'yo. Amen? PowerPoint po, salvation is the highest and greatest expression of God's love. Okay, yung salvation mo, ang pinakamataas, pinakamahal at pinakamatinding ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Alright? Nagawa na, nabigay na sa iyo ng Diyos ang pinakamatindi. People don't understand God's love simply because, okay, ang dami nilang ini-expect o ang dami nilang nakapicture out na kapag ito ang binigay sa akin ni Lord, mahal na talaga niya ako. Pero alam mo, gusto ko malaman mo, ang ibibigay sa iyo ni Lord, hindi kung ano yung gusto mo, ang ibinigay sa iyo ng Diyos kung ano talaga yung kailangan mo. Amen? Because even if God gave you the whole world, pero kung hindi niya binigay sa iyo yung kaisa-isa niyang anak, wala ka. Wala tayong lahat. Tama? Hello? You will never understand and appreciate God's love. You will never understand and appreciate God's love highly and deeply. Hindi mo maiintindihan yung pagmamahal ng Diyos kung gaano siya kataas. At hindi mo maiintindihan yung pagmamahal ng Diyos kung gaano siya kalalim. Highly and deeply, hanggat hindi mo naiintindihan ng buong buo kung saan at papaano kanya niligtas. While we were still sinners. Okay? Dun ka niligtas ni Lord sa pagiging makasalanan mo. Saan pa papunta yung pagiging makasalanan? Papuntang eternal damnation yun eh. Papuntang habang buhay na pagkawasak yun eh. Christ died for us. Yun yung paraan ng pagliligtas sa'yo. Namatay siya, naghirap siya, nasaktan siya. At hindi lang siya basta nasaktan. Kung naiintindihan mo kung ano yung pinagdaanan ng Panginoon, paano kanya naligtas. Alright, pakinig mo mabuti. People easily exchange and surrender the salvation and eternal life that God gave them. Daming tao, dali lang nilang itapon yung salvation. Daming tao, dali lang nilang itapon, di ba, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa kanila. Simply because di nila naiintindihan yung salvation. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan paano ginawang posible ni Lord na maligtas sila. You don't understand how Jesus made our salvation possible. Hanggat di mo naiintindihan paano ginawang posible, kasi imposible yung salvation, I wanna tell you, without Christ, without the cross. Imposible. Okay, there's no way that people can be saved with the kind of sinfulness that we have, with the kind of wickedness that we are living. Amen? Hello, yung tao, totoo lang, di ba? Kahit mahal, ilan dito, di ba, minahal ka na ni Lord, pero maya-maya still, di ba, yung pagmamahal ni Lord, natatabunan ng problema, natatabunan ng emosyon, natatabunan ng kung ano. Ang daling mabura ng pagmamahal ng Diyos sa atin eh. Mama, there's no way that people will be saved. Tanging paraan lang talaga para maligtas ang tao, bayaran talaga ng buhay. Hindi ng tao, kundi ng buhay. Okay, 'di ba? Kamatayan, 'di ba? Ng walang kasalanan. Kaya kailangan magkatawang tao ng Diyos. Amen. Kaya nga 1 John 4:9-10, this is how God showed His love among us. Sa ganitong paraan pinakita. Yung kanina, 'di ba, another demonstration. He sent His one and only Son. Amen. He sent His one and only Son that we might live through Him. Upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Alright? Diba? Dapat talaga, ngayon na naintindihan natin yung pagmamahal ni Lord, ngayon na tinanggap natin si Lord, dapat talaga we live through Him. Okay? Through Him. This is love. Ito yung pagmamahal. Not that we love God. Di naman talaga natin mahal si Lord. Okay? But He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Amen. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po number 1? God's unconditional love. Kaya, di ba, the next time that you doubted God's love for you, okay, pag-isipan mo mabuti. Yung tamaan ka lang ng sikat ng araw, gusto ko malaman mo, mahal ka ni Lord. Amen? Hello? Number 2, God's
Inseparable love. Wow. Una, unconditional love. Pangalawa, inseparable. Alright? Ilan dito naniniwala na nothing can separate us from the love of God? Di ba? Walang makakapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Isaiah 54, verse 10. Though the mountains be shaken and hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Pambihira. Okay? Nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Grabe. Okay? Though the mountains be shaken, yanigin man, lindolin man, bundok nalilindol, hills nare-remove. Nakakwaring yan eh. Okay? Sabi niya, pero yet my unfailing love for you will never be shaken. Pero pambira, yung pagmamahal ko sa'yo, hindi yan nayayanig, hindi yan nalilindol, hindi yan nauuga. Nor my covenant of peace be removed. Romans 8, sabi pa ni Pablo, 37 to 39, no, in all these things, we are more than conquerors. Through Him. Bakit ka conqueror? Bakit ka malakas? Bakit ka nag-overcome? Bakit nalalampasan mo yung mga bagay na pinagdadaanan mo? Hindi dahil sa'yo, kundi dahil may Diyos na nagmamahal sa'yo. Mahal ka lang talaga ni Lord. Kung hindi ka mahal ni Lord, wala ka na ngayon. Mahal ka lang talaga ni Lord. Gusto ko malaman kung hindi ka lang mahal ni Lord, hindi ka na makakalampas sa mga previous na pinagdaanan mo sa buhay. Hindi ka na makaka-recover, hindi ka makakabangon, hindi ka makaka-bounce back. Pero ba't nagtatrive ka ngayon? Ba't ka naka-recover mula sa malalim at matinding downfall mo? Paano ka nakabangon mula sa pinakamalalim at pinakamahirap na kinasadlakan mo? Mahal ka lang talaga ni Lord. It's God's love. Amen? That makes you overcomer, that makes you conqueror. Kaya nga, sabi ni Pablo, for I am convinced, sabi ni Pablo, kung hindi dahil sa pagmamahal ni Kristo, wala na ako. Okay? Di ba, ang gulo-gulo ng buhay ko, maling-mali ako. Yung akala kong tamang-tamang yung ginagawa ko, maling-mali pala ako. Buti na lang, mahal talaga ako ni Lord, sinalubong niya ako. Kaya nga, I am convinced that neither death nor life. Okay, dapat convinced ka. Dapat convinced, dapat sure ka, dapat firm ka. Okay, ano man ang mangyari, walang makakapagpahiwalay sa iyo. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Huwag ka nang pumayag. Sabi si Pablo, dineklara niya na, never again will I allow anything in this world to separate me from the love of God. Kahit tao pa yan na kahit na sino, pag-iiwalay niya ako kay Lord, never, di ako papayag. Pera, hindi ako papayag. Trabaho, hindi ako papayag. Negosyo, hindi ako papayag. Hurts, emotion, pain, trauma, hindi ako papayag. Amen? Hello, ang daming tao kinilig lang na wala na kay Lord. Amen? Hello? Pag naiihi ka, kinikilig ka rin eh. Parehas lang yun eh. Amen? As far as God is concerned, love has no boundaries and no borders. Okay? Sabi ni Lord, nak, wala makakapigil sa akin na mahalin ka eh. Kahit nga hanggang kabilang buhay, mamahalin kita eh. Amen? Hello? Kahit nga demonyo, hindi ako kayang pigilang mahalin ka. Alright? Di ba, na nag-uusap si Satan tsaka si Lord, kinukulit, tinutulak ni Satan si God na tigilan ng mahalin si Job. Sabi niya, never. Okay. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Sabi niya, yung mga bundok mauuga, pero pag-ibig ko sa'yo, hindi. Yung mga hills mariremove, pero pag-ibig ko sa'yo, hindi mawawala. Walang makakapigil sa Diyos para mahalin ka. Walang makakapagpahinto sa Diyos para mahalin ka. Walang makakapag-alis ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. God's love for us is eternal. God's love for us has no separations. Kaya again, walang hiwalayan sa love. Amen? There's no separation in love. Okay? Yung labahan lang ang siniseparate. Yung pula sa decolor. Yun lang ang inihiwalay. Huwag niyong paghaluin niya. Pag pinaghalo niyo, mag-aaway kayo. Amen? Diba? Sa mga bata, ang inihiwalay lang yung karne tsaka yung gulay. Okay? Yun lang yun. Pero sa pagmamahal, walang separation. Amen? The Lord doesn't understand the word separation. Sabi niya, nak, di ko naintindihan yan. Because wala ko niyan. Hello, andyan ba kayo? Walang hiwalayan sa love.
Amen? Hello? May tampuhan, yes. Marami. Okay? May awayan, yes. Marami rin. Tama ba? May galit, yes. Tama? Ilan dito nagagalit? Wala? Okay. Ilan dito galit ngayon? Okay? Di ba may hinanakit? Yes. May panandali ang pagbubukod. Di ba? Teka lang, I need space. Wow. Drama. Okay? Tama? Okay? Pero sa pag-ibig, okay, walang habang buhay na separation. Wala niyan. Love is binding. Love does not separate. Love fights until the end. I want to tell you, God's love fights for you. Amen. God's love fights for you. Nilalaban ka ng pag-ibig ng Diyos. At tuloy kang ilalaban ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Number 3. Okay, and the last, God's sacrificial love. Alright? Ano unang muka ng pag-ibig ni Lord? God's love, God's unconditional love. Number 2 is inseparable love. And number 3, God's sacrificial love. Wow, okay? So para kay Lord, ang muka ng pagmamahal ay una, walang kondisyon. Okay, pangalawa, ang muka ng pagmamahal ay walang separation. Pangatlong, muka ng pagmamahal ay sacrificial. Okay? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave. Okay? Hindi mo talaga maaalis ang pagbibigay sa pagmamahal. You cannot love without giving. You can give without loving. Kaya mo magbigay, di ba? Yung mga namamalimos dyan, nagbibigay naman kayo. Hindi dahil sa mahal nyo, kundi dahil naaawa kayo. O kaya nagbibigay ka dahil na bad trip ka na. Pwedeng ganun. Di ba? O, sige na, umalis ka na nga dyan. Kulit-kulit mo, ingay-ingay mo. Tama? You can give without love, but you cannot love without giving. Hindi pwede yun. Okay? Because when you love, automatically, kasama pagbibigay. Kasama sakripisyo. John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Okay? Amen? Hello? You know what? Can you imagine? We are sinners and God calls us friends. Okay? Pag may sumapak sa'yo dyan sa labas, kaya mo bang sabihin, kaya mo bang tawaging friend? Pambira ka, sinapak mo ko ah. Di ba? Ilan dito na nakawan na ng cellphone, na snatch na natukutan? Okay? Di ba? Hello? Pag nakita mo yan, sabi mo, friend, grabe ka naman, ninakaw mo yung cellphone ko. You do not call someone who hurt you friend. You do not call a friend someone who hurt you the most, someone who did wrong with you. And yan sabi ng Bible, pamira tinawag tayong friend ni Lord. At hindi lang niya tayo tinawag na friend, nilay down niya pa yung buhay niya para sa atin. You do not lay down your life for someone who do bad things to you consistently. Yun tayo eh. We keep on sinning to God. Bago natin nakilala si Lord, makasalanan tayo. In fact, di ba, hindi tayo makasalanan ngayon. Pero still, kahit nakilala na natin si Lord, nagkakasala pa din tayo. And yet still, di ba, yung pagmamahal ni Lord sa atin tuloy-tuloy. Diba? Our understanding of love is give and take. Tama? So for us, love is give and take. But actually, that's the reason why our relationship fails. Yun ang dahilan. Bakit? Kasi yun ang understanding mo ng love, give and take. So magbibigay ako with the expectation na may babalik sa akin. Kaya ngayon, pag nagbigay ka at nagmahal ka at walang bumalik sa'yo, nababad trip ka. Nagagalit ka. Kaya nasisira yung relationship. Kaya nasisira yung marriage. Okay? Kaya kapag yung love mo, okay, ay hindi na ibalik, we get frustrated, we get disappointed. Okay? Hindi pwede, I'm not saying na magbibigay ka lang at wala dapat babalik sa'yo. Hindi naman dapat. Dapat may bumalik din. But ang sinasabi ko lang dito, hindi pwedeng lahat ng ginagawa mo for love ay ine-expect kang babalik sa'yo. Kasi magkakaproblema ka talaga. Alright? Hindi pwedeng lahat ng gagawin mo for someone you love, for your parents, for your brother, for your sister, for your churchmate, for your neighbor. Pag ang understanding mo na lahat ng bagay na ginagawa mo dapat bumabalik sa'yo, magkaka-problem ka talaga sa understanding mo o may problem ka sa understanding mo of love. Because love must be genuinely pure. Love
must be genuinely pure. Na dapat ginagawa mo lahat ng bagay out of pure love. Na whether bumalik sa'yo yung kabutihan o hindi. Tama? Whether suklian yon o hindi. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord, let not what the right hand do, okay, no, kumaga what the left hand, yung ganun, okay. Huwag mo hayaan, di ba, na yung ginawa ng kanan mo ay dapat malaman pa nung kaliwa. Alright? Amen? Okay? Because love must be genuinely pure. One-sided ang hindi one-sided ang love na one-sided ang love na binigay ng Diyos sa atin. Diba? It's all about Him giving and giving and giving and giving and giving. Wala naman natanggap sa atin si Lord actually. Diba? Because what can we give to God that He doesn't have? Diba? Tingin mo, what can you give God that He doesn't have? Alright? Amen? In fact, lahat nga ng bagay na meron ka sa Kanya naman. Amen? Hello? It's love that gives and does not receives. Pinapakita lang ng Diyos sa atin na pagdating sa pagmamahal, panalo parati yung nagbibigay. In love, gusto ko malaman mo, panalo parati yung nagbibigay. Because we have understanding and principle na kapag bigay ka ng bigay, mauubusan ka, talo ka dyan. Tama? Hello? But God showed us, this is not true. Amen? But God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave and He continuously give. Okay? Prior to the giving of Jesus, okay, nagbibigay na ang Diyos. Diba? And after the giving of Jesus, still, the Lord, God keeps on giving to us. Amen? Pinakita sa atin ng Diyos, okay, na mali ang principle na kapag bigay ka ng bigay, talo ka. Tama? Hello, lugi yung bigay na bigay. Diba? Panalo yung tanggap ng tanggap. Tama? Tama? Hello? Amen? Pero sabi ng Bible, it's more blessed to give. Amen ba yun? God kept on giving. But hindi naman siya naubos. Hello? God kept on giving, hindi naman siya nawalan. God kept on giving, hindi naman nawala at hindi naman nabawasan ang pagka-Diyos niya. We have this understanding, di ba, na nawawalan ka, nauubusan ka. Di ba? Nawawala yung pagkalalaki ko. Tama? Hello? So ano ka ngayon? Nawala, di ba? Nawala yung pagkababae ko, ano ka na ngayon? Nawala yung pagkatao ko, ano ka na ngayon? Hayop ka na ngayon? Amen? When we truly love, we sacrifice fully. When we truly love, we sacrifice fully. In love, hindi parating kawawa yung nagbibigay. Okay? At in love, hindi mahina yung parating nagbibigay at nagsasakripisyo. Di ba? Because if that is true, then, di ba, ang hina ni Lord, ang hina ng Diyos. But it's not true. In love, the strong one is not the one. In love, the strong one is the one who always gives. Is the one who always sacrifices. Amen? So ang tanong po rito, tapos na po ako, how are we to respond to God's love? Paano tayo ngayon magre-respond? Diba? Sa pagmamahal ni Lord. Diba? Na unconditional, na inseparable, at sacrificial. Paano mo susuklian yon? Pambira, unconditional love, inseparable love, at alam mo yon, sacrificial love. Number 1 is receiving. Okay? Receiving, accept God's love. Tanggapin mo. Okay? Na mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo na may Diyos na nagmamahal sa'yo. Alright? You receive that love of God in your life. Receive that there is a God who loves you. Okay? Di ba? Accept not the fact, okay, na merong someone up there. Di ba? Accept talaga that there is a one divine, absolute God who loves you, who sent His Son to die on the cross for you. Tanggapin mo na may Diyos na nagmamahal sa'yo. Okay? Amen. Don't try to deny it. Okay? Number 2, thanking. Worship and gratitude. Pasalamatan mo ang Diyos. Sambahin mo talaga siya. You love God deeply and fully. Pambira, Lord, minahal mo ako ng walang kondisyon. Di ba? Na ibig sabihin ng walang kondisyon, okay, ay mahal mo pa rin ako kahit hindi ko ma-meet yung standard mo. Mahal mo pa rin ako kahit hindi ko naabot yung sinet mo sa akin. In fact, yun naman ang sabi ng Bible. Okay? For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi natin naabot yung standard ng Diyos at hindi talaga natin maaabot. That's why God made it possible through Jesus Christ. Jesus is the bridge. Amen?
Hello? What we cannot do, Jesus did for us. Yung hindi mo kayang gawin, ginawa ni Lord para sa'yo. So ano kailangan natin gawin? Let's love Jesus. Let's know Jesus truly and fully. Amen. Let's serve God passionately. Paano ko ngayon susuklian ng pag-ibig ni Lord sa akin? Then, kung ano yung meron ako ngayon na natitira sa yung dapat na mawawasak at mauubos, pero niligtas ako ni Lord. Sinalba ka ni Lord eh. Amen? Di ba? After saving you, then what you need to do, whatever left of you, whatever remains in you, use it to glorify God. Amen? And number 3, reflecting. Reflect God's love. Amen. Ano trabaho natin ngayon? How are we to respond to God's love? Okay, unconditional love, inseparable love, sacrificial love. Paano tayo makapag-respond? Reflect mo. Yung love na tinanggap mo, dapat bumanda sa mga tao na sa paligid mo. Yung love na tinanggap mo kay Lord na unconditional. Di ba? Yung love na tinanggap mo kay Lord na inseparable. Di ba? Na walang separation. Yung love na tinanggap mo kay Lord na sacrificial. Di ba? God wanted you to be reflector of God's love. Okay? We are called by God to be His ambassador, to be His representative. And to do that, we need to be reflectors. Pag tama sa'yo, dapat bumabanda. Amen. Let that love, okay, reflect to your family. Amen. Love your family. Love without scorekeeping. Magmahal ka na walang record. Oy, 1 point. Oy, 2 points. Oy, 3 points. Amen. Tapos may counterpoint ka dito. Ay, pambira, hindi binalik, hindi pinasa. Okay. No. Love without scorekeeping. Amen. Dapat walang scoreboard yung love mo. Amen. Diyan pa ba kayo? Okay. Forgive without limits. Reflector ka eh. Nire-reflect mo. Kaya kami nagtanong kay Lord, Lord, makailang ulit akong dapat magpatawad? 7 times ba? In-exage ni Lord eh. Sabi niya, no, not 7 times. Dapat 70 times 7. Okay? Hindi siya naglagay ng numero. Kumbaga, in-exage niya to the highest level. Na sinasabi niya, in forgiveness, there's no limit. Kasi kung talagang may limit, 70 times 7, lampas na tayo. Ilang libo, baka ilang milyong kasalanan na nagagawa natin kay Lord. Diyan ba kayo? Amen. Let's be reflector. Let's reflect. And number 4, obeying. Obey out of delight, not out of duty. Amen. Na kaya ka sumusunod. Bakit? Naintindihan mo eh. Pambira, Lord. Naintindihan ko paano mo ako sinalba. Naintindihan ko kung paano mo ako niligtas. Now, I fully understand how you made my salvation possible. I am not, hindi ako kaligtas-ligtas at wala nang paraan para maligtas ako. Pero alam mo, ginapang mo yung kaligtasan ko, Lord. Amen. Hello, you made my salvation possible by dying on the cross for me. Na wala namang mawawala sa'yo kung hindi mo gagawin. In fact, the Lord can again procreate another world, another universe. Kaya naman ni Lord. God made it possible. Pwede naman gumawa si Lord ng panibagong Genesis. Tama? Mas madali kayang gumawa ng panibagong Genesis kaysa ang i-restore yung lumang Genesis. Kaysa ayusin yung Genesis na nagkasala. Tama? Hello? But alam mo, God chose the hard way. Tama? Pwede namang delete. Tama? Ano tawag ito? Control A, delete. Pwede naman eh. Diba? Control A. Diba? Copy all. Buong creation, buong universe. Delete. Tapos gawa ng bago. Dali lang naman gawin ni Lord. Let there be lang naman gagawin niya eh. Wasak lahat. Magkaroon ulit ng bago. Let there be new universe. Let there be new earth. Let there be new plants. Let there be new animals. Let there be new rivers. Let there be new moon. Pwede. Dali naman eh. God can do anything with just His words. But God did it the hard way. That's love. Alam mo yun? Love ay hindi pinipili parati kung ano yung madali. Amen? Hello? And number 5, last, trusting. Trust in the dark hours. Ang tiwala. Amen? How are we to respond to God's love? Receiving. Okay? Receptors tayo eh. Receivers tayo ng love ni Lord. Not because we deserve it, but because God loves us talaga. Amen. Kaya nga dapat pasalamatan mo siya by worshiping Him, by having a life filled with gratitude, by thanking Him, appreciating what God has done to you.
Okay? By serving Him and by reflecting what you have received. Diba? Kaya nga yung breaking of the bread ay nagre-remind sa atin. Diba? What I received, yung tinanggap ko, I pass on to you. Dapat whatever you have received to the Lord, pass it on to others. Amen? Then obeying. Let's obey the Lord not out of duty. Kailangan no, but out of delight. Grabe ka Lord, niligtas mo ako. And trusting. Amen. Na kahit dumaan ka sa madilim na tagpo ng buhay mo, alam mo, isang araw, sisikat pa din ang liwanag, sisikat pa din ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Because the Lord never stops loving. Last verse po, 1 Peter 4:7-11. Sabi po ni Pedro, the end of all things is near. Malapit nang dumating ang Panginoon, malapit na ang katapusan ng lahat. Kaya alam mo, kumaga sinasabi niya dito, sinasabi ni Pedro is this, in light of eternity, in light of the coming of Jesus, ilagay mo yung hurts mo dyan. Parating na si Lord. Okay? Ilagay mo yung galit mo, ilagay mo yung tampo mo, ilagay mo lahat, okay, ng sama ng loob mo doon sa pagdating ni Lord. Okay? Asan siya? Anong magagawa niya? Okay? Diba? Anong maitutulong niyang dala-dala mo ngayon doon sa pagdating ni Lord? May ready ka ba niya? May hahanda ka niya? Makakaharap ka ba kay Lord na dala-dala mo yan? Sabi niya, kaya nga therefore, be alert and sober mind. Kaya nga maging alert tayo at maging sound yung pag-iisip mo. Okay? So that you may pray. Para ma-hit mo para may pag-pray mo ano bang kalooban ni Lord. Sabi niya, above all, higit sa lahat ng bagay, love each other deeply. Mahalin daw natin ang bawat isa. Okay, ng buong buo. Because love covers over a multitude of sin. Hindi niya sinasabi na pagtatakpan natin ang kasalanan. Okay? Hello? Pero sinasabi lang niya dito sa atin, di ba? That when we love, okay, just like Jesus, our love always made a way. Our love always made it possible. Okay, nagagawang posible lahat ng bagay ng pagmamahal. Offer hospitality to one another without grumbling. Amen. Verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. If anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. Para daw sa lahat ng bagay na ginagawa natin, papurihan natin ang ating Panginoon. Tapos na po ako. Can I invite everyone to stand up? You know what? We have seen, according to science, di ba, that importante yung sun because yung gravity niya ang nag-hold ng lahat ng bagay. And I want to tell you, it's God's love. God's love is the ultimate gravity. Kung wala yung araw, babagsak ang lahat, didilim ang lahat. Same goes with us. Kung wala pag-ibig ni Lord sa atin, everything in us will go dark. Didilim buhay mo. Mawawala ka ng sense of direction. Mawawala ka dun sa orbit mo. Mawawala ka dun sa tamang direksyon. Kung saan-saan ka nalang dadalhin. Kaya nga, it is God's love. But Abraham followed in the unknown. Yung love ni Lord kay Abraham, ang nag-lead sa kanya para makarating dun sa kung saan siya gustong dalhin ni Lord. It's God's love that Peter found in the midst of his failures. Na kahit dininay niya si Jesus 3 times, and yet still, nahanap pa rin siya ng pagmamahal ni Lord at nirestore pa rin siya 3 times. Amen? It's God's love. It's God's unconditional love that doesn't wait for us to be good enough para, alam mo yon, gumalaw siya sa atin. Hindi inantay ni Lord na magbago muna tayo, bago niya tayo mahalin. Minahal niya muna tayo. At yung pagmamahal niya ang bumago sa atin. So if the sun were to stop shining, our world would freeze in days. In the same way, without God's love, our hearts become cold. Transactional na lang lahat ng bagay. At alam mo, mapapagod tayo sa lahat ng gagawin natin. But because God's love for us is constant, continuous, sacrificial, and personal, may power tayo to receive a grace we didn't earn. Amen? May power tayo to reflect the light that we did not create. Amen. Kaya nating mag-reflect ng ilaw na hindi naman tayo gumawa. Si Lord yun . And we have the power to restore relationships that we thought were broken. We don't just study God's love. We live in it. Hindi natin inaaral ang pag-ibig ng Diyos. Sinasapamuhay natin ito. Our job, our role is to stay in the light of God.
And let that light change the way you love your family, the way you love your ministry, the way you love your calling, the way you love God, and the way you love every person that you will meet. Lastly, okay, last quotation, we are loved because we are valuable. Pinakita yun, minahal ka ni Lord. Bakit? Dahil mahalaga ka eh. Amen? And we are valuable because we are loved by God who never let us go. Can we close our eyes? Church, mahal ka ni Lord, mahal tayo ng Panginoon. And let that love sink deep in your heart today. At maintindihan mo that despite of who you are before, who you are right now, and despite kung sino ka pa nagiging ngayon, at kung sino ka magiging, still the Lord loves you. Dapat, let the love of God define you. Yung love ni Lord ang dapat na nagde-define you, nagde-define you. At dahil minahal ka ni Lord, this is our best time for us to reflect God's love. This is the best time for us to show, dinemonstrate ni Lord yung pagmamahal niya sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa, minahal niya tayo. Nung tayo ay makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Then it's our time, it's our job right now to demonstrate God's love. It's our time to demonstrate our love for God. Show your love by loving Him, loving His Word, serving Him. Show God that you love Him by reflecting the love that you have received from Him. By being Christ in every situation. By reflecting Christ's love in every condition, in every season of your life. Nasaan ka man ngayon? Reflect God's love. Dalhin mo yung love pabalik sa pamilya mo. Hayaan mo yung pamilya mo masinaga ng pagmamahal ni Kristo. Hindi naman ako mahal ng pamilya ko. Bakit ko sila mamahalin? Hindi mo rin naman mahal ang Diyos, pero minahal ka ni Lord. Bitbitin mo pa away yung pag-ibig ni Lord. Love every member of your family. Love everyone. Every person who connects, who is connected to you. Lahat ng kinonect ni Lord. Thank you, Jesus. Come on. As you close your eyes, let the love of God minister to you right now. Tatayaan mo si Lord ang magdikta. Tayaan mo si Lord ang mangusap sa iyo. How are you to reflect God's love? How are you to live in God's love? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Lord, salamat po sa iyong salita. Lord, salamat for making our salvation possible. Thank you, Lord, for showing us that the ultimate expression of your love for us has already been given, has already been shown. At na-receive na namin ang pinakamataas, pinakamatinding demonstration ng pagmamahal mo, Panginoon. Kaya, Lord, it's time for us to demonstrate pabalik sa iyo kung paano ka naman namin mamahalin, O God. Lord, help us to love you the way you love us. Help us, Panginoon, to reciprocate, Lord God, the same amount of love na kaya namin, Lord God, maibalik, Lord, in light of how you loved us, O Lord. Salamat po. At mula ngayon, Panginoon, we will live in your love. We will live in your Son. Your love is our sun. Your love is our gravity, Panginoon. It gives us direction. It gives us light. It gives us hope. It gives us warmth, oh God. Salamat po. At tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay at lumakad na puno ng pagmamahal. Oh Lord, we love you.
We honor you. We praise you, God. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright? Sige po, we will now be seated, okay?